yung nasa loob, yung deep inside, pag andyan na yung mga encounters na, halimbawa do sa isang, yun nga, sa isang vlog kanina, halimbawa kumakain ako, nag-iisip pa ako na ano kaya yung, ano kayang kakainin ko? Magtitingin ka agad ng prices. Ay, ang mahal. Ay, ang mahal. Ay, ang mahal. Para oo, alam natin practical tayo. Pero, yun bang mga tao na abundant, ganun ba talaga sila mag-isip? Yung mga tao ba na abundant is, oh my God, 555 change. Oh my God, universe, please naman. Wag mo na ako parang pangaral. Oh my God, hindi pwede. Okay, kailangan, kasama to doon sa kanapanood ko kanina, na kailangan kong ma-realize kung ano yung mali na ginagawa ko. Na bakit hindi ako, kung bakit hindi nag-a-align yung internal sa external. Hello. Hello. Video log. Nakailang ulit ako ng take kasi hindi ko ma-compose yung kung ano yung sasabihin ko. But, my God, universe, please, sana tulungan mo ako i-compose to. Kasi kanina, nagkaroon ako ng mga realizations. Kaso medyo parang ang dami. Realizations about on how are you going to match or align the internal and the external when it comes to when you're changing yourself. When you, kasi pag parang spirituality, parang ito yung high vibration, ganon, di ba? Parang, ano high vibration? Parang, ano ba yun? Nanginginig ka ba? High vibration? Ganun ba yun? Parang, ang dali-dali lang kasing sabihin di ba? Kaya siguro minsan may mga tao na parang, toxic positivity lang naman yung, yung spirituality na yan. Parang, it's all in your mind. Well, totoo naman, it's all in your mind. But toxic positivity, like, I don't think so. Parang, medyo nagkaroon ako ng realization na parang, misa o nga madali lang siyang sabihin pero mahirap din talaga siyang gawin. Kasi yung ginagawa ko, ito para I'm trying to heal dun sa, alam mo yun, shifting from scarcity mindset to abundance mindset. Ayun, mas maganda siguro yun. Kasi yun yung mas madaling, yun yung recently na siguro kung sino man ikaw na nanonood, madalas ito yung mga makikita mo sa algorithm mo. If pag napunta ka doon sa part na New Age, spirituality, or mga manifestation, affirmation, di ba? Yung mga words na abundance, ganon, scarcity mindset, di ba? Yung minsan mga pinapaliwanag ng mga tao. Pero di ba mapapansin mo na, I feel abundant. I feel abundant, ganon. Ang dali-dali kasing sabihin, I feel abundant. Pero, nagre-reflect ba talaga yung abundance? Diba? Ang hirap mag-isip na abundant ka na pero yung ginagalawan mo, yung realidad mo is hindi naman talaga abundant. Nakaka-relate ka ba dun sa ganun? Like, paano mo nga ima-match yung abundance kung dun sa nakikita mo in reality is abundant ka rin naman. Parang ano bang level of abundance yung gusto mo, 'di ba? Like paano mo masasabi na abundant ka? 'Di ba? Kailangan ba nandun ka talaga sa pinaka parang #bless, ganon. Ganon ba talaga lagi na consistent araw-araw? Yun ba talaga ang ibig sabihin ng abundance?
or nandun sa mindset na yun nga, positive thinking. Kaso pag sinabi mo kasing positive thinking, doon na nga papasok yung toxic positivity. Saan tayo lulugar? 'Di ba? Paano tayo mag-shift doon sa scarcity mindset to abundance mindset, 'di ba? Medyo magulo. Sorry. Kasi impromptu lang naman din. Again, impromptu lang naman yung sinasabi ko. Para I don't have any scripts on this. Kaya parang, universe, tulungan mo ako mag-explain. Tulungan mo din na ipaintindi sa akin kung ano tong mga pinagsasasabi ko. Hindi ko rin sure kung i-upload ko to. Pero sayang, kasi ang ganda-ganda ang ganda na ambience ko eh. Diba? Ang ganda ng lightings and fixtures ko, diba? So, and yan, ito. Siguro, i-ano ko muna, i-icebreaker ko muna. Kasi, nakakailang take na ako dito ng kaka-record. Burahin ko. Hindi ko kasi makompose ng buo. Parang kahit ako mismo, nahihirapan na ako na i-explain yung part na yun. Nakasuot kasi ako ng ganito. Kasi nag-iisipan ko kung magbe-breakfast buffet ako or magla-lunch buffet ako later. Kaso syempre, check out pa yun. Ganun. Naisip ko tuloy, ano ba? Tapos tinanong ko pa dun sa kung magkano yung difference. Actually, yung difference naman is 300 pesos lang naman. Tapos naisip ko tuloy, mag-order na lang ako ng breakfast. Ganon. Tapos mamaya, magla-lunch ako. Ganon. Para mas maraming variety. Iniisip ko kasi yung variety. Parang nauumay kasi ako dun sa... nakakabusog naman syempre yung breakfast buffet. Pero, it's just that hindi, alam mo yun, nakaumay yung varieties. Ganon. Like, if you're going to eat bacon for several hours, di ba? Hindi mo kaya. Di ba? May hilo tayo nun. So, parang mamantika. Ganon. So, naisip ko mag-lunch na lang kaya ako. I-try ko yung lunch buffet. Ganon. Tapos naisip ko, okay, anong i-record ko? Anong i-vlog ko? Parang gusto ko something na mag-vlog. Ganon. Kaso yung lumabas kanina, madaling araw na kasi yung kanina. Parang medyo na-shook ako na hindi ko inaasahan. Eto ha. Kanina, syempre, mga tarot card readings nga na sinasabi ko doon. And ito ha, bago ko ituloy-tuloy. Again, pag tarot card readings, mas maganda kasi na, alam mo, hindi mo siya hinahanap. Huwag natin siyang hanapin. It's more on, hayaan natin si God, si universe, na magbigay sa atin ng path, ng signs, yon. Huwag nating hanapin yung signs. Huwag nating hanapin yung mga tao na, ay, si ganyan, siya, tarot card reading. Ay, i-browse ko nga kaya. No. Highly suggest no. I mean, alam ko, makakatulong yung mga creators ngayon. Pero kasi, kahit ako, noon pa, bago ko pa maintindihan tong mga pinagsasasabi ko sa channel na to, is hindi ko naman talaga din sila hinahanap. Kusa lang talagang dumadating. Kasi minsan kasi the more na hinahanap, lalong wala ka nakukuhang sagot. And yung mga ganito na sinasabi ko na about sa tarot card readings, kasi feeling ko ito yung voice, ito yung voice ni universe para maintindihan ko yung mga bagay-bagay. Because, kasi tao tayo, di ba? Oo, tao tayo. Kung hindi ko tao, hindi ko alam. Kasi ba tao tayo? So, yung isip natin is limited lang. Di ba? Ayaw mo naman din na labelan yung sarili mo na parang, ano lang yan. Iniisip mo lang yan. Imaginary lang yan. Parang, ano yun? Tawag sa term na yun? Anong tawag doon? Parang, you are just in the spiritual psychosis. Pero kasi hindi eh.
parang you are we know we are sane. It's just that there are things na hindi natin maipaliwanag, but we experience it. Ito, reference yan ha. Reference yan. Recently kasi may napanood ako. Sorry, medyo segue, but um, pakinggan mo lang. Napanood ko yan recently doon sa pelikula na what is that? Screenshot ko yun eh. Fountain of Youth. Meron dong part na sinabi na there are things we cannot. Eto. He said, some things you can't explain, you can only experience. Yon. Sinabi niya ni Natalie Portman dun sa pelikula. And nag-resonate yun sa akin. Kasi nga, yung mga na-experience ko na again, the angel numbers and then the synchronicities, the signs, hindi man siya numbers pero yung mga scenarios na bigla na lang dumadating ng kusa, madalas hindi ko naman to hinahanap, hindi ko nito hinihiling. Hinahayaan ko lang na okay, what's next? More on gano'n lang ako. And then may dumadating na answers. Yung sa mga questions ko sa isip ko na hindi ko mahanapan ng answer, suddenly nagpapakita yung answer. So parang, this is okay. This is divinely guided. I just let the universe na ibigay mo sa akin yung sagot. Recently kasi wala din ako maisip. Parang alam mo yan, nag-book ako nung ganito na staycation. Nag-iisip ako na, ayaw nga no, ano kaya ma-vlog ko, ganun. Walang pumapasok sa isip ko. And then recently, parang yung mga nakikita ko na readings, ganun. I mean, yeah, take it with a grain of salt. Parang take it seriously or not, ganun. Usually masasaya naman, parang, ooh, you are blah 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 blah. Pero parang minsan sinasabi din na gusto mo ba talaga ito? May isa kasi ako nung reading, parang lumabas lang, nag-pop up lang siya sa FYP nung mga kahapon lang, actually kahapon, oo. Parang this girl is explaining na gusto mo ba talaga yung oh my God. Gusto mo ba talaga yung bago mong life or yung luma mo na buhay? Ganon. Parang what do you want to focus on? Your fear or your dreams? Ayun. Exactly. Your fear or your dreams? Ganon. Parang the universe is calling you out. Ganon. Sabi naman, ano naman to? Ano naman kalokohan to? Parang, at that time kasi nag-work ako. Busy ako nag-work ako. May ginagawa ako. Parang, ano ba yan? Parang, gusto ko na lang i-ignore. Pero, sige, continue. Ano yan? Anong hanas yan? Tapos parang in-explain niya doon na, kasi, yung mindset, again, this is for a collective. Ganun naman yung pag tarot card readings, more on collective sila. But she's explaining na this collective or whoever you are, ganun, is yung isip mo, tagalogin ko na lang, yung isip mo kasi is hindi siya align dun sa kung ano yung gusto mo mangyari. Parang, paano magiging, kung halimbawa gusto mo ng abundance, gusto mo ng you want a good life, you want a prosperous life, pero yung isip mo kasi hindi siya nag-a-align dun eh. Parang ang dali mo lang sabihin na you are abundant, nagmamanifest ka, pero
yung nasa loob, yung deep inside, pag andyan na yung mga encounters na, halimbawa do sa isang, yun nga, sa isang vlog kanina, halimbawa kumakain ako, nag-iisip pa ako na ano kayang kakainin ko? Magtitingin ka agad ng prices. Ay, ang mahal. Ay, ang mahal. Ay, ang mahal. Para oo, alam natin practical tayo. Pero, yun bang mga tao na abundant, ganun ba talaga sila mag-isip? Yung mga tao ba na abundant is, oh my God, 555 change. Oh my God, universe, please naman. Wag mo na ako parang pangaral. Oh my God, hindi pwede. Okay, kailangan, kasama to doon sa kanapanood ko kanina, na kailangan kong ma-realize kung ano yung mali na ginagawa ko. Na kung bakit hindi nag-a-align yung internal sa external. Sige, siguro dapat, aminin mo na kasi nandun ako sa scarcity mindset. Nandun ako sa part na I know I can splurge, kaso lagi ako natatakot na yung pagdating sa pera, na alam ko kasi noon dumating ako dun sa part na I think that was COVID time yun eh. Yun yung dark era na meron akong work, may trabaho ako noon. It's just that may work ako noon, is just that natatakot ako na paano kung mawalan din ako ng work, ganun. Kasi nakita ko yun dun sa iba ko na mga kasama sa office, na walan sila ng work because alam mo yun, hindi sila makapag-work from home. Tama, yun. Hindi sila makapag-work from home at that time, nawalan sila ng work. And then nung time na yun, sobrang nakita ko nun. Oh my God, sorry ha, medyo triggering to ha. Sorry naman. Baka meron ka ring dark na karanasan way back nung time na yun. Baka isa ka rin nun sa nawala ng work. And at that time, noon time kasi nung during the pandemic, may work ako noon. Parang nag-align lang siya for some reason na nakakapagtrabaho pa rin ako. Kumikita pa rin ako ng pera, pero andun pa rin ako sa I'm living in fear na what if ako naman yung next na mawalan. Like, hindi ko alam kung hanggang kailan to matatapos. For some reason, hindi ko ma-explain. Marami din akong hardships talaga na dinaanan noon, na nag-away pa kami ng roommate ko noon because oh my God, I don't want to unpack this. There's something sa work namin. Oh my God, sana wag na niya ito mapanood. Baka bumalik yung memories niya. Basta nag-away kami noon because na-trigger yung traumas namin noon pagdating sa trabaho. Ganon. Because magaling kami, pero hindi namin kaya yung mga tao na yung mga traumatic na tao, yung mga ganon. Hindi kami para sa ganong kind of work. Oh my God. I don't want to unpack that. Stick tayo dun sa ano. Kasi baka mamaya baka si mamaya mapanood uli niya to and bumalik yung painful memories. Okay, basta yon, nagkaroon ako ng hardships noong time na yon. And then feeling ko nadala ko yung part na may fear ako lagi na, oh my God, kailangan mong panghawakan yung work mo, ganun. Kahit hindi ka na masaya dyan, kahit na it's taking your mental sanity. Kasi pera yan, ganun. Pera yan, kailangan mong you need to hold on to that. That is your golden shackle. Yun. Actually, yung golden shackle na yun, doon ko natutunan yun. Na pick up yun. Kasi pinag-uusapan namin yun ng mga roommate ko at that time.
And it's so chaotic, parang ang dami nagre-resign, ang dami hindi na nila kaya. Patong-patong na problems. I mean, take it with a grain of salt again. If this is triggering, kung hindi mo kaya, just move. But if you want to listen still, just keep going. Okay. Kasi, yeah, feeling ko doon ko nadalay din yung part na yon. And then, there is something about money na, alam mo yung feeling na kailangan mong mag-ipon na mag-ipon. Kasi or else, hindi mo alam kung saan ka pupulutin. Parang ganon. Kaya, maybe this is also something na na-program na sa atin when we are young. Kasi, hindi naman tayo din pinanganak with a silver spoon. 'Di ba? Hindi naman lahat is kasama dun sa mga nakakaluwag-luwag. Like, yeah, oo, nakakaluwag-luwag tayo in a way na now, yeah, we are nakapag-school tayo, ano man tawag dun? Nakakain naman tayo na 3 times a day and may more than that, ganon. Pero I mean, yung lagi tayong nakatingin dun sa price na ay mahal yan, 'di ba? So yung mga bagay na hindi naman naibibigay sa atin because mahal yan, next time na. Mahal yan, hindi pa pwede. Pag may trabaho ka na, saka mo siya bilhin. I'm not sure kung nakaka-relate, pero sana may nakaka-relate sa ganun. Yung tipong hindi naman kayo totaling walang-wala, pero it's just that supposed to be dapat maswerte ka. Maswerte ka na kasi there are people na mas worse pa yung dinadanas compare sa'yo. Pero, but still, meron tayong scarcity mindset because na-ingrain na sa atin na mahal yan. Hindi natin kailangan yan. 'Di ba? But how come yung ibang tao is kaya nila, 'di ba? Mapapaisip tayo ng ganun. And then as we grow and then we face challenges, parang dadalhin natin yun eh. Magmumukha kang masama kung halimbawa, like in na kwento ko dun sa isang kong vlog na halimbawa yan, may outing, may ganyan, staycation, ganon, or punta ka sa beach, ganon, aya kayo with the mga office mates, and then suddenly may mga limitations na alam mo yun, hindi lahat makaka-avail nung mga kaya mo. And then mukha kang medyo masama ka kung halimbawa magde-demand ka pa na parang, ay gusto ko ng ganyan, gusto ko ng ganon. Simply because you can afford them. And then yung ibang tao is parang iba yung tingin sa'yo na parang rich kid ka kasi. 'Di ba? Ang daling sabihin na rich kid ka kasi. Kahit na hindi naman. It's just that nung time na yon, parang nagkapera ka na kasi, na nagkakaroon ka na ng income. So, yung mga bagay-bagay na hindi mo na kukuha when you were young, when you were growing up, is na-avail mo na. 'Di ba? Na hindi ka yung badge of honor mo pa is hindi, alam mo yun, hindi ka humihingi ng tulong sa iba. Yon, hindi ka humihingi ng tulong sa iba. Parang income ko to, pera ko to, now I can splurge. Ganon. Yung ibang tao kasi hindi naman din nila ma-achieve yung ganon because yeah, oo nga, may income na din sila.
Pare-pareho naman din kayo ng salary. Pero kasi may mga sinusustentuhan sila na iba. Na kaya yung tingin nila is parang rich kid ka kasi. Kasi doon sa katayuan ko is, yeah, I'm supporting myself. Maybe I'm giving something with my immediate family ba yung tawag doon? Oo. Pwedeng ibibigay ka or pwedeng sabihin natin na nag-grocery ka for them or tumutulong ka sa bills or sa how to ano, maybe renovate the house, ganun. Pero compared to dun sa ibang tao na nakaasa talaga sila, ganun. Feel ko parang ang layo ko na. Parang ang layo ko na doon na. I mean, alam mo yon. Bigla ko talaga, paano ba sisingit eh? Paano ko sisingit yung scarcity mindset? Ang layo na naman ang sinegue ko. Hindi, yun nga. Di ba parang lahat tayo is meron tayong scarcity mindset on different levels. On different levels. Minsan siguro baka mamaya halimbawa pag pinapakinggan mo to na bukod sa magulo na ako magkwento, mapapansin mo na hindi naman ako nakaka-relate sa'yo. Kasi iba yung sitwasyon ko ngayon. Hindi ako makaka-relate sa'yo. Yung scarcity mindset for me may be different from you. Diba? But again, I hope sana this makes sense at least. Ayun. So, dumating na nga yung time na gano'n. So, like, nakabili na ako ng something, gano'n. Like when, some 10 years ago, gano'n, parang fashion. Pag may bagong damit, may sale, talaga, bili. So, parang, nabibili ko na yung mga gusto ko nun. And then, I feel, I feel good. I feel better na parang, nagbago yung reality ko. Napansin ko na during that time na, like nandun pa rin ako sa tingin-tingin pa rin ng prices. Pero, the more na tinitreat ko yung sarili ko, the more na binabago ko na, halimbawa, I'm changing my look, fashion, ganun. Tapos nagtatry ako ng mga, halimbawa, since nasa city ako nakatira, ganun, parang, punta tayo sa ganun, sama ako sa ganyan. The more na tinitreat ko yung sarili ko with the good things in life, hindi ko namamalayan na nagpapalit na yung reality ko. Hindi ko namamalayan na ang tingin ng ibang tao sa akin is parang rich kid ka kasi, ganun. SB ka ng SB, ganyan. O na random day talaga. Ganun. Parang naisip ko, parang masarap, ganun. I can. Pero may ibang tao na hindi. And then yun na nga, dumating na rin dun yung time na tumira ako sa BGC. Ganon. Para hindi ko rin ina-expect yun. Hindi ko rin hinihiling yun. Hindi ko rin siya ginugusto. May isang memory lang ako noon na habang nasa bus ako papunta doon, sinabi ko lang sa sarili ko na nakatingin lang ako sa mga building. I think nasa may bandang McKinley area yun eh. Ganun kung papasok na sa may McKinley area. Tapos kita doon kasi yung mga buildings. Sabi ko lang, basta darating yung time, titira din ako dyan sa mga matataas na building. Ganun lang. Pero hindi ko naman masyado sineryoso yun. And then, bigla na nga lang, dumating yung opportunity na mayroon ako may isa akong friend. May coworker ako. May coworker ako nun na yun nga, ang ending, tumira kami sa BGC, ganun. And then, all the good things in life, ganun. Na-experience ko yun. Until dumating nga itong pandemic ulit, yung recently. Tapos dun yung difficult moments ko. Yung the rock bottom part.
Like, oo, 'di ba dapat nga fortunate ako gano'n kasi may work naman ako. Ang hindi ko lang talaga gusto kasi hindi ko rin gusto yung, work ko at that time. Gumagawa ako ng paraan to, alam mo 'yun, para magpalipat or gano'n, pero wala, eh, hindi talaga. So, I'm abundant actually kasi 'di ba dapat kasi naka-lockdown no'n at that time. So, wala, hindi puwedeng lumabas gano'n. So, lahat lang nung income is naiipon ko lang. And then dumating na yung time na things are changing. Dala-dala ko pa rin yung scarcity mindset. Tas lalo na nadagdagan pa nga nung part na, um, you know, things are not going well with the environment. There's always fear na mawawala yung job, mawawala yung job, mawawala yung job. Mawawalan ka ng source of income. Ganon. Paano yung pera mo? Like, yeah, you have savings, pero hanggang kailan yan? So, parang nadala ko yung part na, hindi, wag, mag-ipon na lang tayo na mag-ipon, na mag-ipon, na mag-ipon. As long as you have income, ipon, ipon, ipon. Ganon, siguro, parang lalabas ka lang saglit, ganon. Pero do not, parang ang naging mindset ko noon is, do not splurge, do not spend on things na hindi mo naman kailangan. Do not, di ba, di ba meron ko nakikita yung mga tao na on a budget lagi, on a budget. Parang ganun ako. Parang nag-aalat na lang ako siguro ng, siguro pag birthday, ganun, pwede ka lumabas, ganyan. So, nagkaroon uli ako ng bagong work. Ganun. Which is, I do believe na divinely guided siya. Divinely intervened. Ganun. Kasi, doon na nga ako nagsa-start na, I'm seeing angel numbers. Before pa ako magkaroon ng job noon. I'm seeing angel numbers during the dark era nung somewhere during the pandemic. Yun na yun eh. Yun na yung nag-start. Na hindi ko naman, wala rin ako idea noon. Kasi yung isip ko noon is totally nasa, magulo yung isip ko at that time. Ganon. Kasi nga, I'm focusing on the job, focusing on your savings. So parang napaka-imposible nun sa akin na, alam mo yun, hindi ako open for anything spiritual. Parang what the heck? Wala akong panahon dyan. Ganon. Trabaho lang talaga, ipon pera, and then magtago ka na lang. Ganon. Ganon yung mindset ko noon. And then there's several problems with people kasi syempre back then parang it's like survival. Yun. Buti na pick up ko yung word. Full survival mode. Ayun. Yun pala yun. Scarcity mindset and survival mode. Shoot. Oo nga, no? Yes! I think yun. Yun yung issue. Yun yung issue. I'm living in scarcity and survival mode. Madaling sabihin na you just want to feel abundant. Na, manifestation, affirmation. I don't want to tell you na parang dahil nag-vlog ako, nagkakwento ako na parang alam ko na lahat. Hindi. Wala ako sa ganung part ni siguro kung nakaka-relate ka, di pareho tayo na nag-explore on how to manifest good things in our life. Pero kung ako ba yung know-it-all? No, hindi. Hindi ako know-it-all. Parang I'm just sharing kung ano yung mga bagay na nag-work na sa akin. Like again, yung paulit-ulit sabi about the camera na minanifest ko yan na I'm touching the camera in the store, ganon. Tapos, and then dumating na yung time na visualization, ganon. So, nag-work yung mga bagay na yon.
And then yung about dito sa sa pag-hotel na isang beses nakaupo lang ako dun sa SB, nagma-manifest ako na visualization na, gusto ko makapag-hotel, ganyan, ganyan, ganyan. And then, nangyari na. Nakaupo na ako. 'Di ba? Pangatlong beses na to. Oh, yung susunod, meron uli. I mean, sinasabi ko na, di ba? Manifesting, this hotel after hotel after hotel. Pataas tayo ng pataas ng tier. Di ba? Because these things work for me. And, syempre, gusto ko lang nung feeling na gusto ko yung magtuloy-tuloy siya. Not because I want to brag. Pero gusto ko magtuloy-tuloy to because kapag nag-work to sa akin, ibig sabihin mag-work to sa'yo na nanonood. Or possible, maybe may sarili ka rin na method, technique, whatever. Wala naman tayo. I do believe in this idea of manifestation spiritualities. Wala naman talaga siyang concrete na rules. This is more on what works for you. Diba? Like for example nga, yung mga, tarot card crystals, whatever. Nag-work sa ibang tao, minsan hindi nag-work sa ibang tao. Ako, hindi naman ako nagki-crystal because hindi lang ako makarelate. Pero kung diba, kung nag-work sa'yo, di nag-work sa'yo. Diba? Ang ending lang naman is gusto natin ng the best things in life. The good things, the fine things. And then alam mo, yung naisip ko dito, pag ito is nagtuloy-tuloy, kapag at least na figure out ko, 'di ba? Siguro marami na rin naman tao, obviously naman marami na rin tao na nakaka-figure out. Minsan hindi nila naiisip na nagma-manifest na sila. Pero dahil merong unexplainable na ways kung paano to gawin, 'di ba? Like imagine mo, ang daming tao na parang ang swerte-swerte, 'di ba? 'Di ba? Napapanood mo yun sa TV, nakikita mo yun sa social media. Nakikita mo yun sa mga content creators na ano ba yun? Napaka-random na mga pinaggagawa nito. Pero bilang after 5 years, tada! They're millionaires. How? Wala. Nagpakatotoo lang ko sa sarili ko. Mga ganun. Parang napaka-vague, di ba? Di ba yung tipo naghahanap tayo ng methodology on how to go from point A to point B or point A to point Z. Z. Di ba? Kasi, di ba? We just want the good things in life. Di ba? Sino may gusto mag-suffer? Wala naman, di ba? Kaso, reality and ganun talaga eh. Part yun eh. Parang the good things and the bad things, they go hand in English ba ako? They go hand in hand. Sana tama yung English ko. Ayun. 'Di ba? Na para yun din yung way kung paano tayo magiging strong. 'Di ba? Pag na-overcome natin yung mga bad things na nangyayari. And ako so far, gusto kong ma-overcome yung mindset. Kasi ang hirap eh. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano ko, ano bang dapat. Kasi ang iniisip ko ito nga na, I'm experiencing a good, magandang environment. Tuloy-tuloyin ko lang to. Gani ba? Kaso ang feeling ko, ang tinutumbok nung mga nakikita ko sa yung mga tarot card readings, ganun. And they mention about about money, scarcity, is just that, alam mo yun, laging merong fear, 'di ba? May fear. Yung dun sa binabanggit ko kanina na anong gusto mong piliin, yung fear or yung dreams. Kasi hindi naman din madali na tumalon, na mag-leap, 'di ba? Ito, bigyan ka ng visual, 'di ba? Yung jumping from
For example, ayaw mo na yung job mo, di ba? Tapos sabi nila, yung ba, trust, leap of faith, ganyan, di ba? No regrets, mga ganon. Nasasabihan ako na madalas na ganyan noon eh. Pagdating doon sa yung isa work ka na parang nagsa-second guess ka pa na parang, ay, feeling ko mali yung decision ko. Ay, feeling ko mali yung ginawa ko. Feeling ko mali. Feeling ko hindi ganun. Ay, feeling ko dapat ganito. 'Di ba? Ang dami mong worries na iniisip. Pero bakit ba hindi ka na lang, I mean alam mo yun, kung alam mo naman yung sagot eh, it's just that takot ka lang na tumalon. Takot tayo na tumalon. Kasi hindi natin alam kung ano yung mga kasunod. And tingin ko doon din ako na, alam mo yan, doon din ako na nahihirapan na ang hirap i-internalize mahirap i-internalize yung abundance mindset, mahirap i-internalize yung yung successful mindset, yung #bless mindset. Ganon. Kung sa bawat opportunity na, for example, ito, kailangan mong gumastos, kailangan mong ganon. Takot ka lagi na, paano makakaipon? Paano yung ganon? Paano ganon? 'Di ba? Ang daming takot. And hindi naman natin din pwedeng ngang isang tabi yung idea na, hello, reality, 'di ba? Anytime pwede may mangyari sa iyo. Anytime pwedeng may mangyari na hindi mo inaasahan. Paano ka? Paano? 'Di ba? Parang doon din ako takot eh. Parang oo nga no. Paano kung may mangyari ganun? Paano kung may mangyari ganun? So, unconsciously, nasa-stuck ako dun sa old self ko na, alam mo yun, takot na takot akong mag-risk. Takot na takot akong sumubok nung bago. Takot na takot ako na, alam mo yun, mabawasan yung savings, ganun. Kasi, what if may mangyari? What if may ganun? What if may ganun? Pero ano nga bang sense na kung bakit tayo nabubuhay? Ano nga bang sense sa bakit tayo babangon? 'Di ba? Kailangan ba na matakot na lang tayo lagi? Kailangan ba na isipin natin na may mangyayaring masama araw-araw? Kailangan ba na isipin natin lagi na mamaya lilindol na and then bush, end of the world? Kailangan ba ganun tayo laging ka-negative mag-isip? O maybe kailangan ko sabihin to sa sarili ko. Kailangan ba na lagi akong ka-negative mag-isip? Kailangan ba na lagi ka nag-iisip na da? Kasi ako nga naman, nakakapagod din. Nakakapagod na kada galaw mo na supposed to be dapat positive lang naman, dapat masaya ka. Hindi mo siya ma-enjoy because you're thinking about the price. Ang mahal naman ng bakasyon na yan. Ang mahal naman nung kinain mo. Ay, si ganun no. Isang kain lang niya, umabot ng ganun. Laging may hinayang, laging may hindi natin afford yan, laging may alam mo yun, laging may urong. Ayun, laging mayroong urong sa bawat task. Paano nga naman tayo magiging masaya pagka ganun? Naalala ko noon, meron akong, I think that was my aunt, tita, na nag-work kasi siya sa ibang bansa. And hindi ko alam, basta bata ako noon eh. Hindi ko alam kung 10 years old, 12 years old. Tapos bihira lang silang umuwi because, yun nga, nasa ibang bansa sila, doon sila nakatira. And then pag uuwi sila, the OFW, ganun. Ay, may mga chocolate, ganun. Namimiss ko yun. Yung nakakahon na chocolate. Alam mo yun? Yung nakakahon na chocolate, tapos pag binuksan mo, iba-iba siya. Ganun.
na parang sobrang special. Yun yung na-miss ko. Oh well, good times. Ayun, naalala ko noon, nagkukwentuhan sila ng mom ko. Tapos, nagkukwento itong si auntie, si tita, na nagsuspend, yun nga, parang nagbakasyon sila sa, yun, sa ibang bansa, or something about do sa vacation nila. Like, hindi naman din ata dito sa country natin. I think sa iba. Tapos parang it turns out na ang laki nung gastos, ganon. Na mukhang mamahalin, ganon. Kasi parang they splurge lang sila. Tapos kinukwento niya na pag nagsusplurge nga sila, hindi na nila binibilang. Ganon. Parang kung ano man yung nagastos nila at that time is just, forget about it. Just pay and then forget about it. Ang iipunin mo lang, ang i-retain mo lang is yung memories. Yung good memories. And kapag, di ba? And ito di ba? Pag nandun tayo sa mindset na binibilang natin na feeling natin lagi tayo malulugi. Di ba? Ang hirap mag-isip na kalimutan mo na lang yan. Like for example, halimbawa itong stay na to. Ganon. Kakalkulahin ko kung, di ba, syempre magkano to, magkano yung, kung magbo-buffet ako later, kasama yon. Tapos yung ano yung kinain ko kanina, that's worth 800, yung isang meal lang na yon, kasama yon. So, magkano yung bawas niyan? Magkano yung bawas na sa savings? Yung mga ganon. Yung mga, yung tarang nininitpick pa talaga natin. Although, syempre, nandun naman tayo talaga sa part na dapat tayo mag-plan, ganon. Mag-save, mag-plan, ganyan. Hindi ko naman dinidemonize yun kasi baka mamaya ubusin mo kung anong meron ka, diba? Tapos sisihin mo pa ako na, dahil sa'yo, nagkaganto ko. Diba? Wag naman, diba? Parang common sense lang tayo, diba? Ang gusto ko lang i-explain, ang gusto ko lang ilinawin, diba? Is yung, alam mo yun, kapag mag-spend tayo ng something na for our happiness, siguro ito ang solution is pag-ipunan natin, ganun. Pag-ipunan natin para hindi tayo nagre-regret dun sa kung ano man yung magagastos natin. O yan, ni-record ko na para i-ano ko sa sarili ko yan. O nga, siguro magandang practice yun. Yeah, pag-ipunan mo muna. Parang think ahead na mag-allot ka siguro ng certain budget na hanggang ito yung gastos natin. Yan. Para, alam mo yun, walang, sana pala ganito na lang ginawa ko. Sana pala ganito lang, para nakatipid ako. Sana pala ganun. Mas naiisip pa natin yung nawala sa atin compare dun sa ang sarap nung pagkain. Ang lambot ng kama. Nakatulog. Ang sarap ng tulog ko. Kanina nakatulog ako. Pagkating ko, siguro, nakatulog ako. Tapos kaninang madaling araw, nakatulog uli ako na matagal. Ganun. Na-amaze lang ako. Oo nga, no? Sana ito na yon. Kasi doon kasi sa isang tarot card reading na hindi ko naman pwedeng ikwento lahat-lahat kasi parang there are good and hindi ko rin pwedeng sabihin kung sino yung kasi random naman din yung mga tarot card readers, pero meron akong consistent na kinukuhaan ng messages. Ito lang, parang ayoko lang kasing hindi ka naman sa gine-gatekeep ko yun, pero ayoko din sabihin kasi mag-iiba yung path mo. Ayun, buti na naalala ko tong part na to kasi previous days gusto kong sabihin to sa vlog na although nagsasabi ako ng something about tarot card readings, yun nga, wag natin siyang hanapin kasi kusa siyang ibibigay, yung messages is kusa siyang darating sa'yo in some ways. Pwede makita mo siya sa billboard, pwede makita mo siya sa random t-shirt, pwedeng makita mo siya sa random sign, pwedeng napakinggan mo siya sa music, ganon, pwedeng
what do you call that? Napanood mo sa TV, sa pelikula. Yan, parang pinakita ko kanina, di ba? Sa pelikula. Napanood ko yung Fountain of Youth. Yeah, kung gusto mong panoorin niya, watch it. Cutie, maganda. Ayun, di ba? So, nasa, kung ano yung magre-resonate sa atin, ay yun. Gusto ko lang ayoko lang sabihin kung ano yung mga, kasi yung mga tarot card readers na nagpa-pop up dun sa FYP ko. Hindi ko naman sila hinahanap. It's just that siguro algorithm na rin, ganun, biglang nag-pop up. Pero hindi ko pwedeng sabihin yung mga minimension nila kasi syempre, plans na yun plano ko na yun di ba? So parang pag binanggit ko, di makokontra naman yun. I mean, hindi naman possible hindi naman ikaw, pero hindi ko naman sure kung sino yung mga makakanood. Kung may manonood ba? Or in the future, may nanonood ba? Ganon, hindi ko sure. Hindi ako nag-check ng analytics. But it's just, yun nga, more on mag-enjoy. Tingin ko ganun yung kailangan kong baguhin internally. Yung more on to enjoy life. Like I am enjoying life. Is just that may pigil lagi Parang hindi pa siguro, kailangan ko sigurong aminin na maraming bagay na hindi ko pa ma-let go yung feeling na, ay, sayang yan. Hindi, mas makakamura ka sa ganito. Ganon. Parang magganito ka na lang. Settle for second best. Ayun. Nagsettle ako for second best kesa yung pinaka the best. Feeling ko ganon. Hindi ko alam kung tama ito ginagawa ko. But, oh my God, universe help me. Kasi syempre, kung fear over dreams, doon tayo sa dreams, di ba? Di ba? Doon tayo sa dreams. Di ba? Pero yun nga lang, syempre, dahil nga, my God, kailangan ko na i-let go yung old self. Oo. Remove the fears. Remove it. Yan na naman. Urong sulong. Diyos mio. Hindi ko alam kung may nakaka-relate. Pero, kung nakaka-relate ka man, di ba? Kaya natin to. Magiging abundant tayo. Ma-achieve din natin yung abundance na kinesong yan. Di ba? Nag-iisip na lang ako dito na may nabanggit kasi iikot-ikot na naman yung story ko. Kasi nga doon sa tarot card reading, naisa ko napansin na parang sabi kasi niya doon na hindi kasi nga magma-match yang sa hindi mo ma-achieve, hindi magma-match yung external, hindi lalabas yung external kung yung internal mo is hindi naman nag-a-align. Like kung halimbawa, ano bang magandang example ko? Yun. Example natin is, di ba ini-imagine natin na we're living a good life. We are abundant. Yun nga. Ulit-ulit naman. Abundant. Ano ba ibang wordings? Blessed. Successful. Ganon. Living the good life. Ganon. Experiencing the fine things in life. Di ba? Ini-imagine natin yun. Di ba? Kung ano, depende sa'yo kung anong happiness ang trip mo. Diba? So, nag-i-imagine tayo, visualization, manifestation. Pero kung sa loob nga natin is marami tayong takot na paano nga naman natin ma-achieve yun. Napaka-imposible. Hindi talaga siya mag-e-exist in our current reality. Hindi talaga siya mag-exist kasi sa isip pa nga lang is pinapatay na natin siya. Or sabihin natin na di naman natin pinapatay, parang daily naman tayong nagpe-pray, daily naman tayong nag-affirmation, daily naman tayong nagma-manifest, or basa-basa tayo, pakinig tayo ng mga good music, good vibes. O ayan na, gagastos ka na. O dali. Ay, ang mahal. Ay, ang ay, san kaya mura?
'Diba? Ay, saan kaya ganun? Ay, hindi ko kaya. Ay, mahirap. 'Diba? Second guess. Damn. Ang hirap. Minsan madalasan napapansin ko na parang, damn, this world is really magical. This world is really magical. Kasi, alam mo yun, bakit nagtataka talaga ako na hindi ko naman nga hinahanap yung mga messages sa readings na yan, mga angel numbers. Pero, paano nalalaman ni universe na ganun nga yung iniisip ko? Paano niya nalalaman na may encounter, may ganong klase encounters na nababasa mo ang isip ko? Ganon. Paano nabasa? Even nga ito nga, yung mga tarot card readers, ganon, parang eksaktong-eksakto kung ano yung iniisip ko, yun yung babanggitin na parang, hala, may binabasa, paano mo nabasa? Hindi naman tayo magkakilala, hindi naman tayo magkaano-ano. I mean, kasi ito parang pwede naman nating sabihin na, yun naman ganyan na tarot card reading, ano lang yan. So, syempre, collective, ganun, maraming tao. So, di ba, iintayin nila kung sino yung kakagat dun sa, kakagat kung sino magmamatch, di ba? Parang, okay, oo nga, no. Yeah, hindi yan totoo. Joke lang yan. Parang hula-hula lang yan. Pero alam mo yun, how come na merong tao? Dito hindi lang ako. Kasi may mga nagko-comment May mga nagko-comment. How come na hindi lang ako? There are many people na naka-encounter ng same situation. Maybe in different scenarios. Pero same yung feeling, internally. Diba? Yung pareho may scarcity mindset, parehong may takot mindset, ganyan. Naka-encounter ng ganun. Mga daming limitation, mga duda sa sarili, mga ganun. How come na marami palang taong may ganun? At totoong nag-match. So, ibig sabihin, this is the universe way. Ito yung way ni God, ni universe, para i-explain sa atin na alam mo, hindi mo mag-gets. Diba? Dami ko ng sign na binigay sa'yo, hindi mo mag-gets. And ako medyo mabagal ako mag-gets. Dami kong ayoko, hindi ko maintindihan universe. Diba? Explain. Ayan, explain. Hinihintay ko lang talaga sa universe na i-explain sa akin. Kasi minsan parang, alam mo yung feeling ko na ginagawa ko naman yung best ko eh. Diba? Ginagawa ko yung best ko. May time na recently nagtatampo ako kay God, kay universe. Kasi parang, bakit mo ko bibigyan ng mga, call out mo ko na, ang tawag dito, i-call out ako na I'm not doing na gusto mo ba talaga to? Gusto mo ba talaga ng abundant life? Or gusto mong mabuhay sa takot? Pero somehow kasi may point siya eh. May point. Na, alam mo yun, di ba tayo as tao, marami tayong mga pagkakamali or marami tayong mga, alam mo yun, yung mga bad habits na hindi natin maamin-amin. Di ba? Yun corner na tayo pero ayaw nating aminin. Isisisi mo sa isa, isisi mo dun sa isa. Hindi natin maamin na meron tayong habit na siguro unconsciously ginagawa natin, hindi lang natin magets. Pwedeng ganun. Pero kailan mo magigets? Kailan tayo mag-transition? Kailan tayo mag-change? Para, alam mo yun, para to transition from old self to new self. Diba? Hindi naman tayo minamadali. It's just that, kailan natin magigets? Kailan tayo mag-e-evolve na isip ko, mag-e-evolve. Hindi, pero more on to sa akin, more on alchemizing, ganon. Alchemizing, ganon. 'Di ba? Parang hindi naman to parang
syempre parang if I'm saying these things na something na, ha? Ha? Ano pinagsasabi mo? Ganon, something na hindi ma-comprehend ng lahat. Pero kung nakaka-relate ka, di ba, yung mga bagay kasi hindi naman siya parang may light, may ching 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 na para magpalit-palit yung bagay. Yung sa mga fantasy na movies. Hindi ganun eh. Hindi ganun yung type of magic, kind of magical. Marirealize mo na lang na magical kapag napagtagpi-tagpi mo na, pag nakita mo na yung pattern. Na, oh my God, oo nga no, kaya pala there are things na hindi ko pa dapat malaman kasi surprise siya na sa mga susunod na araw or buwan mo pa marirealize, or maybe hindi ka pa pwedeng mag-grow ngayon because the universe is protecting you. Is nangyari na rin yan sa akin. May mga bagay na hindi sa ibibigay si universe kahit na gusto mo siya. Kasi marirealize mo in the end na hindi ko pala talaga siya gusto. Gusto ko lang pala talaga siya because, alam mo yun, gusto ko lang maging maganda sa harap ng maraming tao. Gusto ko lang maging angat ako sa ibang tao. Gusto ko lang siya makuha simply because nagagandahan ako at this moment. Pero pag tumagal-tagal, makakalimutan ko na rin yan. And yung pananaw naman ng mga tao, yung perspective ng tao is makakalimutan din nila yon. Ganun. So, alam yun, may tamang timing. May tamang timing. Parang ito yung isa ko pa na re-realize as of now na kasi nga ina-expect ko na lagi ako dapat may content, ganun, kasi paano kung may nanonood, 'di ba? Paano nga mag-grow yung channel, ganun, kung hindi ako maglalabas ng content. Kaso, kung hindi naman sakto yung moment, kung hindi naman, anong tawag dito? Kung hindi naman aligned lahat, kung hindi naman divinely guided, kung hindi naman nung may word ako hinahanap eh, kung hindi naman siya in the divine timing, parang nonsense din. Or may mga bagay na hayaan mo lang mag-flow. Kasi eventually, kung ano yung initially na iniisip mo, hindi pa yan maganda. Merong mas magandang ibibigay sa'yo, para sa'yo. Eto na lang sample. Ay, 1 hour na ako. 1 hour na ako. Ito na lang ha. Eto, at this moment na nagsasalita ako, dapat ang setup ko is nandun ako sa likod. May upuan kasi din doon sa likod. Kaso, kahit na may 2 ilaw, madilim eh. Parang ang kulay ko is kulay dark orange ako. Hindi talaga malinaw. Etong ilaw na nandito ko sa taas, hindi ko to dinala. Kusang naandito lang siya sa hotel. And alam mo yun, hindi ko siya binubuhay nung dumating ako. Nakapatay lang siya. Inisip ko, hindi ko naman magagamit to. Hindi naman to gano'n. Tapos, kanina nung dumating yung food, nag-explore lang ako. Dapat dadalhin ko yung food doon kasi parang gusto ko ipakita sa inyo kung ano yung tsura ng food. Tapos eventually, na-realize ko lang din kanina na ay, ito pala ang ganda ng setup. Which is, ito na yung nakikita mo ngayon. O, diba? Yung ilaw na gamit ko para maliwanag yung face ko. O, diba? Ang ganda ng register sa camera. Sana lang pag inedit ko na to is mas maganda siya. Tapos parang ang light pa ng kulay ko. Kasi kanina nakaputi ako eh. So, very dark yung skin ko.
O, di ba? Ito lang yung isang example ko ng divine timing. Hindi ko naman necessarily, hindi naman natin necessarily kailangan maniwala kung ayaw mong maniwala. Hindi naman kita pinapapaniwala sa mga pinagsasabi ko. Kasi naniniwala din ako na yung mga tamang tao at the right moment, marirealize din nila ito. Darating din sila sa ganitong moment. Maybe hindi lahat or karamihan siguro hindi makakagets. Pero meron tamang timing. Kasi kahit naman ako, hindi ko naman din to naiintindihan noon. Di ba? Ina-explain ko pa nga, hindi ko pa, fini-figure out ko pa rin nga until now. Pero way back, like 10 years before, what do I know about spirituality? What do I know about this angel number, these things na mga magical things? Wala lang. Focus lang ako sa work, ganon. Focus lang ako na kung paano, ano kaya ibang ways kung paano kumita ng pera, mga ganyan. Pera, trabaho, ganon. Parang more on fashion, ganon. Anong isipin ng tao? Anong isipin ng iba? Hindi, kailangan mo akong maganda. Diba? Maybe there are ways na ma-figure out natin na, alam mo yun, hindi lang kung ano yung uso, hindi yun yung, that is not the only perspective na meron. Like sa buhay natin, maraming perspective. Maraming, di ba, ang daming opinion ng mga tao, may opinion din ako, may opinion ka din, di ba? Pero di ba, kung ano yung nagwo-work, doon tayo mag-stick. And hindi natin malalaman kung ano yung nagwo-work kung hindi natin gagawin, kung hindi natin i-experience. And then alam mo yun, eventually, in the right timing, ma-figure out din natin. Di ba? Huwag tayo magmadali. Huwag akong magmadali. Ba't ka ba nagmamadali? Kinasaw na yung sarili. Huwag ka magmamadali. Ba't ka ba nagmamadali? Yun lang. My God, oo nga no. Susubukan ko yun. Yung mga pinagsasabi ko kanina. Oo. Yeah. Maganda sigurong practice yun. And I'm going to update kita. Oo nga no, maganda siguro nga ituloy-tuloy ko nga yung ganun no. Ano kaya nangyari? 'Di ba? Wag mo namang wag mo namang kontrahin yung mga ko. Ito, isa pa. Ulit ko din siguro. Nag-flashback kasi sa akin yung dapat na i-explain ko before about dun sa crabs. 'Di ba yung mga crabs? Yung literal na crab, na kinakain ng crab, 'di ba? 'Di ba alam yung crab mentality? Naalala ko kasi noon, nung bata ako, meron nung commercial about crab mentality. Ito, local TV lang. Na, yun nga kasi, yung mga crabs, pag merong mag-escape dun sa bayong, anong tawag dun? May English ba yung bayong? Yung bag na made of pang palengke. Pag merong lalabas, ganon, hinihila nung ibang crabs. So, ang nangyayari, wala tuloy nakakalabas. Kasi nga, pag may aangat, hihilain. So, ang ending, naluto na silang lahat. 'Di ba? Pero, pinakita doon sa commercial, pero kung magsasabay-sabay yung mga crabs na itulak yung yung bayong or kung saan sila nakakulong. Ang nangyari doon is lahat sila nakalabas. So nagtulong-tulungan sila para makalabas. So anong message ko dito? Ang message ko dito is maging masaya tayo sa achievements ng ibang tao. I know noon that my very very old self is wala to sa vocabulary ko kasi parang nandun yung inggit, nandun yung bakit sila nakaka-achieve ng ganun, ba't ako hindi. Pero natutunan ko so far, maging masaya tayo sa achievements ng iba. Kahit yung nakikita lang natin sa sa iba. Halimbawa, nasa FYP mo, social media mo, pag i-comment ka, congrats, ganun. May mga nagpunta ng ibang bansa, may mga kumain lang somewhere na #bless, congrats.
Heart. Kung ayaw mo kung masakit pa sa loob mo, mag-heart ka lang. I-like mo lang. Kung masakit pa sa damdamin mo na bakit may inggit ka pa, heart mo lang. Ganun. Practice it. Maging masaya tayo sa iba. Bakit? Kasi the more na nagiging masaya tayo para sa iba, the more na nagiging masaya yung ibang tao para sa atin. Again, with the crabs, di ba? Pag merong umaangat, i-support natin pataas. Huwag na tayong magtanong na, paano ka nakaganyan? Paano pag may mangyari sa'yo? Paano pag may ganyan? Yung, I'm having a good time, honey. Di ba? Tapos ikaw naman, talagang hatak ka sa akin, pababa. Di ba? Alam mo, huwag tayong ganun. Di ba? Kung hindi pa natin kaya, paunti-unti, practicein natin. Na huwag tayo maging ganun. Kasi, tingnan mo ha, bumabalik kasi sa atin eh. Kapag puro kontra tayo sa iba, ang reflection niyan, ang mirror niyan ni universe is that gusto mo pala ng ganyan eh, o di ibabalik ko rin sa'yo yung ganyan. 'Di ba? Yung ibang tao tuloy, kokontrahin din tayo. Yung mga visions natin, mga goals natin, pag tayo is yung may mga pinaghandaan tayo na para happy birthday to me, ganon. Tapos na yan, staycation. Happy birthday to me. Or happy anniversary to us. Ganon. Mga comments, puro mga bitter. 'Di ba? Hindi sila masaya para sa achievements natin. Kasi kahit tayo, hindi rin tayo masaya sa achievements ng iba. Pero kung magtutulungan tayo na, 'di ba? Support lang natin kung ano yung nag-work para sa iba. Wala din magdi-demonize ng mga ginagawa natin. I mean, ito isa sa mga pinapractice ko. Parang I don't want to sound na parang ayoko na magaling. Gaganon. Pinapractice ko yung parang yung about sa breaking generational cycle. Medyo yun nga, kahit na noon sinasabi ko na parang tingin ko, purpose ko to sa world. Oh my God, 111. 111 on the time. Confirmation. Confirmation. Wow, gumanon si kuya. Ewan ko ano yun. Ito isa kong sa pinapractice na wala tuloy ako. Ano ba yung sinasabi ko kanina? Ano yung ginagawa ko? Nawala sa isip ko. Bigla kasing pinapractice ko yung nawawala tuloy ako. Bigla ako na mental block. Ano ba yan? Ano ba yung sinasabi ko kanina? Pinapractice ko na nasabi ko na yung pinapractice ko na yung maging masaya tayo sa ibang tao. Shoot, may nakalimutan ko. Nawala sa isip ko. Bigla, para bila ako pinatayan ng ilaw. Bigla ako nawala ako sa ano. My God, kasi gutom na rin siguro ako. Kumakalam na yung sikmura ako eh. Kailangan ko na mag-breakfast buffet. Di ba gusto ko yung lunch eh. Gusto ko yung lunch buffet. Nakalimutan ko. Ayoko na magpatay tapos lang papanoorin ko. Kasi ang tagal na eh. 1 hour na eh. Pag naalala ko na lang, ganun. Pero basta yun, ako pinapractice. Ay, nakakaloka. Ayun na lang siguro. Babay na. Wala na siguro akong energy. Ganun. Ayun. Nakalimutan ko yung sasabihin ko. Pero yun na lang. Sana may natutunan ka. Ganun. Sana sorry naman kung may na-trigger ka kasi yung may nag-flash ba kasi sa akin kanina. I mean, impromptu lang to. I mean, kung ano lang yung pumapasok sa isip ko, yun lang yung voice out ko. That was a very tough time. And actually may mga ayoko na maikwento lahat. Ganun. Ayoko na maikwento yung buong buhay ko. Ganun. With every detail.
It's just that yun lang. Gusto ko lang kitang bigyan ng visuals, example, para maintindihan mo yung something na gusto kong i-explain. Kasi mahirap mag-explain ng mga bagay na it's coming from the unknown. From maybe you can say na it's from our subconscious, from the depths, from basta what I call it sa the unknown. Mahirap mag-harness ng shing 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 shing. Mahirap mag-channel ng energy papunta sa ating 3D reality. Pero I hope na meron kang napipick up or may nag-a-apply. Ganun. Kung wala, edi ayun. ayun na nga. ayun na nga. So, ayun na nga. Wala na kayo ba sabihin. Mamaya na lang. Mag-iisip ako mamaya kung meron pa akong ma-vlog. Ganun. Ang pag-iisip ako muna ngayon kung breakfast buffet or lunch buffet. Ganun. Yun lang. Bye-bye. Enjoy life.